May good news tayo ngayon mga pare. Alam nyo ba na talagang, alam mo yung pwede tong, ito yung pwedeng maging, alam mo parang presidente pa to kay Marcos. Kasi, ang talino tsaka ang daming ginagawa. Siya ang pinakamaraming ginagawa ngayon sa panahon na to. Simula nang umupo to, parang hindi parang puro trabaho ang ginagawa. At alam mo yon yung iniisip niya at yung mga ginagawa niya nagigets ng mga Pilipino. Kumbaga yung mga decision niya ramdam na mga Pilipino. Ganun dapat. Parang presidente pa to sa presidente. Tignan nyo. By the way, manood kayo ng Banateros every Monday to Friday. Yan 8 p.m. So, nandiyan kami Monday to Tuesday. Monday, Tuesday, Boss Dada, Banat Bay at Coach Oli. Tapos Wednesday, ako, Master Judea at saka si Jay. Webes, ako, Master Judea at si Coach Oli. Tapos Friday, Jay, Master Judea at saka ako. Okay? Okay? Pero light lang yung mga banat natin dyan. Di tayo pwedeng magmura dyan. Okay? Diba, kapagalitan tayo So ito yung, alam mo itong naisip nito, malaking bagay ito Simple kung titignan natin sa pangmalawakan, pero maliit na bagay, maraming matutulungan at hindi lang matutulungan, kumbaga less hassle Tignan nyo Tingnan natin to. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mas presidente pa sa presidente. Walang preno ang pagpapahusay ng DOTR sa transportation sector. Kabilang dyan ang pagsusulong ng single RFID sa mga expressway at pagbubukas ng San Pedro northbound exit sa SLEX. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. So ito yung ito yung sinasabi ni Sandro Marcos dati na gusto niyang gawing isahan na lang yung RFID, sinabi niya yan. Kaya nga, medyo sabi ko sa kanya noon na mukhang okay mukhang okay to. Pag ginawa niya yon, papalakpakan natin siya kasi gusto natin yun At maganda yun kasi less hassle. Biruin mo naman. Pag tawid mo galing ka ng SLEX, pag tawid mo ng Cavitex, iba na yung auto sweep sa SLEX, pagtawid mo ng Cavitex, easy trip. Okay, tapos pagbalik mo na naman ng Skyway, SLEX, pagtawid mo, NLEX. Tapos pagpunta mo ng TPLEX, auto sweep na naman. Tapos pag galing ka ng SLEX, tapos pupunta ka ng Calax, putya, naman, from auto sweep to easy trip. Kaya ang gulo Hindi mo ngayon magigets kung saan ba loadan mo. Magkano ba iloload ko dito? Magkano ba iloload ko dito? Di ba ang gulo, ang hirap? Sa mga nagdadrive dyan, nagigets nyo yung sinasabi ko. Unlike dito sa pinupush ni Sec Vince Dizon na isahan na lang. Kumbaga, doon ka na lang maglo-load. Di mas maganda. Di ba wala ka ng, saan nyo ba loloadan ko dito? Yung auto sweep, ilan ba loload ko dito? Yung easy trip, ilan ba? Saan ba ako dadaan? Di ba? Magugulat ka na lang, SLEX na pala yun Magugulat ka na lang, from auto sweep, magiging, easy trip na yung paano kung walang laman yung kabila? Di ba? Kasi akala mo, for example, ganyan nga, sa SLEX, NLEX, nagload ka ng marami. Diba? Nag-load ka ng marami kasi akala mo easy trip na yan dyan. Tapos biglang papasok ka ng TPLEX, ay putya, pala, auto sweep. Mas marami pa yung auto sweep kaysa dun sa NLEX. Pinuno mo yung bayad dun sa NLEX. Sa easy trip, di ba? Putya, ang gulo Kaya maganda tong gusto ng mangyari ni Sec Vince. Towards the end of 2025 o early next year. Yan ang target ng DOTR para sa paggamit ng single RFID sa mga expressway. Sa kasalukuyan, auto sweep ang ginagamit ng tollways na ito yung TPLEX Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Nasa pamamahala ng San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Easy trip naman sa Metro Pacific Tollways Corporation ni bilyonaryo Manny Pangilinan.
kailangan maayos na natin yung interconnectivity ng dalawa. Yun. Na hindi kailangan dalawang magkahiwalay na RFID sticker para sa magkaibang portions ng ating mga highway. No? So, pagka na-solve natin yon, I think that's the time pa lang na pwede natin pag-usapan yung cashless. Yun. O, diba? Actually, para sa akin, mas presidente pa itong mag-isip kaysa kay Marcos. Well, okay naman. Pero alam nyo, parang palakpakan natin si Marcos dahil ito yung siya ang pumili dito na maging head niyang ng DOTR. Alam nyo ba dating tao ni Pangulong Duterte to? Ito ay isang czar ng siya ang nag-facilitate ng mga bakuna nung pandemic. Kaya alam mo, lahat tayo, alam mo yun, siya ang nag-asikaso lahat niyan. Kaya magaling tong mama na to At namit natin yan sa kung hindi ako nagkakamali sa Clark, namit namin yan. Talagang sobrang bait. Ang bait niyang tao na yan. Hindi mo makikitaan ng, alam mo yung ibang politiko na, ibang sekretary na ang yabang. Ito mabait, magandang gabi sir, kain po tayo, ganun. Tapos sinamahan pa kami niyan kasi meron kaming kailangan namin ng booster. So sinamahan niya kami dun sa Clark para magpa-booster kami. So alam mo yun, ito yung dapat na pinipili o yung ina-appoint ni Marcos na mga sekretary niya, yung talaga nagtatrabaho. Parang ito lang ang nakikita ko nagtatrabaho Putay na, ang layo na ito kay Gadon. Si Gadon bunganga lang ng bunganga, wala namang alam. Baka nga ito rin yung nagpatigil nung kasi 'di ba may sinasabi sila na yung EDSA rehabilitation, baka siya nga rin ang nagsabi nun na wag munang gawin Kasi walang kwenta yan sir Parang ganun. Uy, ba't may palakpakan? So kaya natigil siguro yung EDSA rehabilitation na yan dahil sinabi ni Sec Vince na wag muna kasi malaking apekto yan sa mga motorista natin lalo ngayon. 'Di ba? So palakpakan natin to si Sec Vince. Ito yung mga gusto nating mangyari at i-appoint ni Marcos na mga sekretary niya. Isipin nyo na lang. Si Gadon, anong alam niyan sa pagdating sa poverty? Ha? Walang alam yun. Pucha, mayaman yun Kaya nga nag-abogado yun Hindi ka makakapag-abogado pag walang pera yung magulang mo, pag wala kayong pera. Yan ang totoo yan. Gaano kamahal ang ng abogado tsaka nakaka-stress yun. Pag wala kang support ng family at wala kang suporta sa emosyon mo, sa emosyonal, pucha mababaliw ka talaga. Maraming abogado dyan na maayos, pero marami ding mangmang. Kagaya ni Conti. Ewan ko, abogado ba yun si Conti? So ito ganito sana yung nilalagay ni Pangulong Marcos na sekretary niya. O pwede sanang, alam nyo, kung si Bongbong Marcos lalapit kay pastor, yung sabihin mo na, pastor, tulungan nyo po ako sa mga pwede nating gawin para sa mga kababayan natin, yung tulungan mo ko kung ano yung mga dapat simulan. Ganun, malamang tutulungan siya ni pastor Kasi ang puso ni Pastor Kibuloy yung mga Pilipino, maginhawa. Ewan ko Siyempre, siguro sa pride nitong mama na to, sa totoo lang, tinulungan ka nga ni Pastor Kibuloy na manalo Tinulungan na kayo ng SMNI na manalo Pucha, tapos bandang uli gaganon ninyo. Bababuyin nyo yung tao. Diba? Kasi maraming idea dyan si Pastor Kasi napagdaanan niya na maging mahirap. Napagdaanan niya kung paano umahon sa buhay. Napagdaanan niya kung paano mag-grow yung isang community. Tingnan mo, ang laki ng KOJC. Ang ganda ng KOJC, di ba? Base yun sa paghihirap niya at dun sa mga experience niya. Kung wala kang experience, kagaya mo,
presidente, kung wala kang experience sa mga ganyang bagay, wala talaga mangyayari. Kung sino-sino lang ito ilalagay mo dyan. Yung mga tropa mo lang. Diba? Kaya nga, ang ganda sana kung halimbawa, malamang hindi ka naman ita-take down ni Pastor. Hindi ka naman sasabihin yan, ayoko. Pinakulong nyo ako eh. Hindi naman yan ganyan si Pastor eh. So, open pa yan na sabihin niya na, o sige, tutulungan kita. Ganito gawin natin, ganito gawin mo. O. Ang ganda sana nun, pag si Pastor ang naging sekretary mo, Marcos, baka umangat pa yung umangat pa yung ratings mo. Kasi biruin mo, sa dami ng sekretary mo, parang eto lang si Sec Vince ang nagtatrabaho. Wala na, umalis ka na kaya dyan, ito na lang ang gawing presidente, mas okay pa siguro. Bilang dyan ang pag-improve sa sistema. Ayan, oh. Lalo't mayroon pa ring reklamo ang mga motorista tulad ng delay sa pag-angat ng barriers. Sa issue naman ng pagbaha sa NLEX dahil sa Tingnan mga yung sagot niya dito, sinabi ni Secretary... Ito kasi nung una, ang isa pang problema ng NLEX at SLEX, yung antagal umangat tapos hindi nababasa. Kaya ka nga nagpalagay ng RFID para hindi ka nahahassle na maglabas pa ng card o magbayad pa ng cash. So hassle yun, talagang ang babagal. Yung iba medyo mabilis na, yung iba lalo sa Skyway, medyo mabilis na dyan. Pero dun sa iba, lalo niya dyan sa may San Pedro at dyan sa may Susana. Puchan, tatagal ng dyan. Tagal umangat, hintay mo pa yung lalabas ka pa. Ibibigay mo yung card mo. Tayo nang yan. Kaya ka nga nag-RFID para hindi ka hassle. Pucha, wala rin pala. Na hindi na dapat magturuan at magtulungan na lamang. Kahapon, minute namin ni EDJ Art ang NLEX Corporation para ma-solve yung baha sa Paso de Brasa, Valenzuela, yung southbound, no? Kung saan talagang grabe yung naging perwisyo sa mga kababayan natin, no? 5 hours mahigit silang na-delay doon. And sabi nga natin, unacceptable yun, no? Para sa isang expressway. Nakatakda naman ng... Yun, di ba? Ang maganda dito kasi ang administrasyong Marcos, turuan ng turuan eh. Di ba? Dati pa yan, sa panahon ni Pangulong Duterte pa yan. Huwag nyo isisi sa amin yan. Parang si Pinoy eh. Kaya naaalala ko alam niyo yung kantang Tatsulok? Sino ba ang original ng Tatsulok? Wait Original version. Buklod. Yan, Buklod. Yan yung Tatsulok. Noon pa yan eh. Kaya nga nila nasulat yung hindi pulat dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Kumbaga, dito mo malalaman na itong dilawan at itong pulahan para nagkakasanib na. Kasi parehas na sila ng narrative eh. Ang kalaban na nila ngayon ay mga Duterte. 'Di ba? Nagkakatingin natin, nagkakaaway-away sila nung panahon na yun kasi agawan sila sa kapangyarihan. Ngayon may pumasok na isang probinsyanong hindi namang kilala bilang isang presidente at nanalo ng ganun-ganun lang kabilis at grabe yung boto. 'Di ba? Ganun katindi si Pangulong Duterte. Kaya tignan mo, nabago yung pamumuhay o yung pananaw ng mga Pilipino. Ay putya, kaya pala nating magbago eh. Kaya palang maging maayos ng Pilipinas eh. Ang problema lang talaga yung mga nakaupo na walang political will. Kaya tayo, lubog. Nasanay na tayo sa ganun nila. Putya, pumasok nga yung Duterte. Yun, nabago. Uy, pwede pala yun? Pwede pala tayong maging maayos? Kaya palang gawing, eto na lang eh. Kaya palang gawing 10 years yung lisensya? Yung lisensya tsaka yung passport? Diba? Ganong katindi. Yung pa lang, simple lang. Simple pa lang yun. Ilan lang yun sa mga achievement ni Pangulong Duterte. Kaya palang magkaroon ng kalaks. Kaya palang itaas ang antas ng mga OFW. Diba? Kaya pala namin maging proud na Pilipino
Ganon sana. Ganon yung nabago sa Pilipinas nung pumasok ang mga Duterte. Pucha, tapos bumalik na naman tayo nitong Marcos na. Parang mga dilawan din. Diba? Dati ang magkaaway pulat dilaw. Ngayon magkakampi na sila. At eto mga kababayan, ang makikinabang dito sa impeachment na ginagawa nila ay mga dilawan. Kasi mga Marcos wala na yan. Wala na yan. Lahat ng kaalyado at kadikit ni Marcos, pag tumakbo ng 2028 na presidente, wala yan. Hindi nila niya kasi naramdaman ng Pilipino na sablay eh. Diba yung sa, eto na naman nga, panibago yung sa ospital, na wala na daw babayaran pagdating sa DOH hospital ka pucha, hindi naman pala. Yung DOH mismo ang nagsabi na hindi, na hindi naman walang babayaran. Meron pa rin. Pucha, nagsinungaling na naman. Agang na booking As umamin siya na ang sablay daw talaga ang nangyari sa Pilipinas, yung flood control. Mahiya naman kayo, gumaganon pa sa mga Pucha, mahiya kayong lahat. Presidente ka, magsasalita ka ng ganyan, pagtatanggalin mo, tapos ipinpoint mo kung sino yung mga yun. Yung parinig ka ng parinig, walang mangyayari dyan. Mahiya naman kayo, yung mga for the boys dyan. Anak ng pucha. Nangunguna dyan, di umano yung pinsan mo. Iting nila sa Valenzuela government bukas, Sabado, para pag-usapan ng mga maaaring solusyon sa pagbaha. Samantala, pinasinayaan ni Secretary Dizon kasama si DPWH Secretary Manny Bonoan at ang Local Government of Laguna, pati na rin ang San Miguel Corporation, ang SLEX San Pedro northbound. Ayun. Because of the growing traffic dito noon, we have to have a northbound exit. Kaya po yun ang naikatuparan. At kahit na matagal-tagal ng konti, at eto na po. At, yan, okay na yan. Kasi pag nagkakape kami dyan sa SLEX Petron, umiikot pa ako ng Susana. Susana Heights pa ako umiikot. Ang layo. For example, galing ako San Pedro. Imbis na iikot na ako ng galing ako Santa Rosa o Calax, iikot na ako dyan sa dapat sa may San Pedro, walang exitan dyan eh. So punta ka pa dun sa malayo. Salamat po. Pero ayan lang kasi ang parang ayan lang kasi ang part dyan na walang exit. Yung Southwoods, yung Susana Heights, may mga exit na yan eh. Yung Carmona, Mamplasan, ano pa ba yun? Yung Santa Rosa, yung Eton, lahat yan merong mga exit eh. Pero pagdating dito sa San Pedro, walang exit. Buti naman meron na. Salamat po. Dati, para lumabas ka ng northbound papuntang SLEX, iikot ka pa, pabalik ka pa ng Binyan, ng Southwoods. Yan, So at least Southwoods. Oo, tama. Pag galing ka ng galing ka ng Manila, pag pa Southwoods, ikot ka ng Southwoods. Imbis na dito, kasi walang exit dito sa may sa may San Pedro. Kaya ito, at least, meron na. Hindi, actually meron na yan. Ginagawa na yan nung nakaraan pa. Kaso ngayon lang binuksan. Buti naman binuksan yun na. Ang tagal eh. Testing natin yan minsan Can you imagine, no? Dagdag na 45 minutes na biyahe yun. Ngayon, bawas na 45 minutes. Yun. Matapos nga ang 10 taon, bukas na ang SLEX San Pedro North. Pucha, 10 taon pa. Kaya 10 taon pala yun? 2020, 21, 22, 23, 24, 25. So, sinimulan yan. At sa mga early, pa pala yan? Hindi. Late na yan sinimulan. Pero, 10 taon bago magkaroon, okay? Bound exit na na-delay dahil
sa mga right-of-way issues, pati na rin ang pandemya. Inaasahan sa 5,000 motorists araw-araw ang gagamit ng 900 million peso project na ito. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. News Channel. Alright. So, yan yung mga bagay na, alam mo yon, ito yung mga sekretary na kailangan talaga natin. Na, alam mo yun, dapat siya na ang presidente. Pwede bang siya na lang? Diyan ka na lang sa India, wag mekos-mekos ka dyan, Marcos. Kasi pupunta daw ng India si Marcos eh. So, pupunta daw siya ng India, tapos 1 week daw siya dyan. At ang pag-uusapan daw, unang-unang nilatag nila doon yung pagbili ng missile. Although, meron namang trade may mga trade business sila dyan. Pero medyo nakakabahala kasi yung point nila dun sa missile. Parang ang isip tuloy ng China, nagre-ready na ang Pilipinas para gerahin tayo? O nagre-ready na ang Pilipinas para sa gera? Ganon? Sana next time, si Marcos pumunta naman ng China para kausapin yung China patungkol sa mga business natin. Hindi yung umpisahan nyo yung gera. Saka kausapin nyo yung China na magkasundo dun sa mga isla natin dyan. Di ba ganyan nga ang ginawa ni Pangulong Duterte? Kaya nga, sabi ng mga mangingisda dyan sa Zambales, kung hindi ako nagkakamali, dati naman, okay kaming nakakapangisda nung panahon ni Duterte. Neto lang hindi nung kay Marcos na. So, nakadepende talaga yan sa leader. Kung maayos ang leader mo, magaling makipag-usap at may political will, magtutuloy-tuloy yung mga proyekto. Kagaya nga nito ni Sec Vince. Di ba? Ang galing Naisip nung ni Charis, wala namang ginagawa. Pero ito ngayon, buti nandito to si Sec Vince Dizon para, alam mo yun, maumpisahan na yung pag-iisa ng RFID. Ang ganda niyan, promise. Lalong-lalo na sa mga motorista, malaking bagay yan sa atin. Kasi halos araw-araw tayong nagamit ng expressway So, hindi na, isa na lang yung loloadan mo. Hindi ka na mag-hassle-hassle na mag-iisip na saan ba ako dadaan? Pag dumaan ako dito, ito yung loloadan ko. Paano pag hindi mo na-loadan yung isa tapos doon ka pala dadaan, di hassle. At least ngayon, may nakaisip na hindi daw matatapos ang taon, bago daw matapos ang taon o early 2026. So, kung hindi ngayon, baka next year. Sana matuloy talaga yan. Kasi malaking bagay yan sa mga Pilipino, lalo na sa akin. Kasi ako, hinahati ko yung ang 500, yung 1,000 loload ko, dito ko na lang, dito sa ko ba ilalagay, saan ba ako dadaan? Ilagay ko sa SLEX o dito sa may, ilagay ko sa AutoSwift o dito sa EasyTrip. Tapos pagdaan ko ng EasyTrip, kulang na. O diba? Yan yung mga bagay na at least doon, isahan na lang. Hindi na ako mag-aalala. Kahit saan ako dumaan, isa na lang yung RFID ko. Okay? At syempre, sosolusyonan pa nila dyan yung mabilisang pag-angat. Ganun sana. Kaya nga ang kinikwento nila ni si Sir Bay, nagkukwento yan sa amin. Tapos panood ko yung video ni Kong TV, yung RFID, yung toll, talagang malayo ka pa lang, aangat na sila dito nakahinto ka na, tutok ka na doon. Pag yun sa Japan, pag yun ang nasagi mo, pag nasagi mo yung harang nila doon, sila ang magbabayad sa'yo. Pero dito, pag nasagi mo yun sa atin, 2,000, sure yun. 2,000 bayad ka. Okay. So, yan ang mga balita natin ngayon. Sana magtuloy-tuloy itong mga proyekto na to para sa kaginhawaan ng mga Pilipino. Hindi naman tayo, alam mo yon, umaasa pa rin tayo sa Marcos administration na meron pa rin gagawin. At ito na nga yung isang, kahit papaano, meron tayong isang secretary na maayos at gumagawa ng mga dapat gawin. Hindi yung mga petiks-petiks na secretary dyan na wala naman silbi. Na yung poverty affiliation, sir, na tuta ng tuta. Tuta! Ang ingay lang
Pero wala namang ginagawa eh. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kita-kits po ulit tayo next time. Ako po si paring RJ. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag ikababa na tanda. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palaban, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming tama. Pero pag mali ka, handa ka na mabasag. Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap